Maraming salamat po kapatid, soon to be a pastor. At so, purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin na tunay nga ang biyaya ng Diyos ay laging sagana sa bawat isa po sa atin. Sa umagang ito, patuloy po tayo sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Let us open our Bible sa 2 Corinthians chapter 12 verses 6 to 10. So basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 12 verses 6 to 10. For if I do wish to boast, I will not be foolish, for I will be speaking the truth. But I refrain from this, so that no one will credit me with more than he sees in me or hears from me, a thorn in the flesh. Okay, verse 7, because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan, to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. Verse 9, and he has said to me, my grace is sufficient for you, for the power is perfected in weaknesses. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. So verse 10, so therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay dumako sa ating Panginoon, sa atin pong pananalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami po muli ay nandirito na naman, na kami po Panginoon ay laging sumasamba sa iyo, laging nagpapasalamat sa iyo, laging nagpupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong dakilang biyaya na inyong ipinamalas, na inyong ipinagkaloob sa bawat mga anak mo sa umagang ito, O Father God. Kaya patuloy po kami, Panginoon, na lumalapit at patuloy namin, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Even, Lord, pagpalain mo ang lahat na ngayon ay mga nakikinig at nanonood sa kanilang mga tahanan, O Father God. Hayaan mo po ang inyong biyaya, ang patuloy na dumaloy sa kanilang mga buhay. Kaya salamat po, O Father, patuloy po naming kinukumit sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Tunay na ito po lamang ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa umagang ito, nais ko pong talakayin po natin ang katapatan ng kanyang biyaya, ang kasapatan ng kanyang biyaya, the sufficiency of His grace. Ito po yung sinasabi sa atin dito ni Apostle Paul kung gaano po sapat ang biyaya ng Diyos sa panahon po ng ating mga weaknesses. No, there are strengths, no? Meron po tayong kalakasan, but more so, meron din po tayong mga kahinaan. Katulad nga po dito, na yung sinasabi po sa atin dito ni Apostle Paul. Tanungin ko po kayo, ano po ba ang pagkakaiba natin doon po sa ibang mga religion? Ako po, kung sasagutin ko po ito, ang number 1 po na pagkakaiba natin, maliban sa ano paman, kundi yung pagkakaiba po natin sa kanila, ayun, walang iba po kundi yung biyaya ng Diyos. So, bawat isa po sa atin, dito po sa ating church, tayo ho ay masagana sa biyaya ng Diyos. Yung tinatawag po nating unmerited favor of God. No? Kasi kung wala po yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, wala po tayo ngayon dito. Hindi po tayo nagkakasama-sama ngayon. No? Dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon that we are saved. No? It is by grace that we are saved. Kaya tayo po ay naligtas dahil po sa biyaya. Tayo po'y nasumpungan dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. Tayo mga dati pong nawawala, no? But by His grace, we are saved, no? Sa pamamagitan po ng biyaya, tayo pong lahat po ay nangaligtas. So, meron na po tayo ngayong confidence na makalapit doon sa throne of grace with boldness. Dati po, sa kautusan, hindi po makalapit ang tao doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Pero ngayon, sa panahon po ng biyaya, tayo po ay nakalala
lumalapit na. Yung ating mga petitions, yung ating mga prayers, ay nakakapailan lang na po yan, dire-diretso na po yan, doon po sa throne of grace. Ano po? Doon po sa Ark of the Covenant, yung pong throne of grace, which is ito po, yung nasa ibabaw po, yung mercy seat, which is the throne of grace, sa ilalim po nito ay ang kautusan. So that is why ang sabi ng Bible, ang mas mataas ay walang iba kundi ang biyaya. Mas mataas ang biyaya kesa sa kautusan. Kaya nga po, nanalipay na po ang kautusan at ang nagpe-prevail na po ngayon ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Gusto ko po kayong dalhin ngayon sa umagang ito sa pag-aaral po natin patungkol sa kasapatan ng biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Dito po, ano po yung ipinanalangin po ni Apostle Paul? Ang kanyang panalangin po, sabi nga po dito, for 3 times he pleaded to the Lord to take away the thorn of the flesh. Ano po yung pinanalangin ni Apostle Paul? Yung thorn in the flesh. No, na mababasa po natin yan sa verse 7. So ang sabi po dito na yung thorn in the flesh ni Apostle Paul ay hindi po natin alam kung ano yun. No, even yung mga theologians, nagkakaiba-iba po sila ng interpretations regarding doon sa kung ano ba yung thorn in the flesh, yung tinik sa laman na sinasabi po dito ni Apostle Paul. No, marami pong nag-speculate, ano po, na sinasabi nila na itong thorn in the flesh ni Apostle Paul ay it might be a physical affliction, no? Kasi si Apostle po sa kanyang pagmimisyon ay dumaan po siya sa napakaraming mga troubles, napakarami pong mga struggles, sa napakarami pong mga persecutions na kanyang pinagdaanan. Ang sabi nga, si Apostle Paul ay nakaranas na siya po ay pukulin ng mga bato to the point ni Apostle Paul po ay halos mamatay na po siya dahil po sa ginawa na ito sa kanya ng mga tao. Ang sabi nga, si Apostle Paul ay nakaranas po ng 39 lashes, no? Dahil po sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo, siya ho ay physically afflicted. He was physically tortured ng kanyang mga kalaban, ng Panginoon dahil po sa pangangaral ni Apostle Paul patungkol sa biyaya ng Diyos, no? At hindi lamang po na sinasabi na ito ay physical affliction, dahil sabi po dito ni Apostle Paul na itong thorn in the flesh na ito ay messenger of Satan. Kaya ito daw ay posibleng spiritual, psychological struggle. No? Maaring ito daw ay spiritual problem ni Apostle Paul, na maaring siya ho ay dinadalaw ng masamang espiritu at ipinapaalala sa kanya yung kanyang mga naging nakaraan nung una pa bago niya makilala ang Panginoon. Maaring ito ay sexual sin, no? Ang sabi ho ng ibang mga commentaries. But sa kabila po ng lahat na ito na akin pong sinabi sa inyo, pwede po natin itong masummarize sa isang salita. Ano ba itong physical affliction na ito? Ano ba itong spiritual, psychological struggle na ito na sinasabi ni Apostle Paul bilang thorn in the flesh sa kanyang buhay? Paano natin masummarize? Masasummarize po natin ito sa isang salita. Ano po yung salita na yon? Weakness. Kahinaan. Sabi ni Apostle Paul, for the power is perfected in weaknesses. Sino po sa atin dito ang walang kahinaan? Lahat po tayo merong kahinaan. Tama po ba? So, ano-ano ba yung mga kahinaan na ito? No, sa akin pong pagre-research sa internet, I have discovered na meron pong 34 list of personal weaknesses ang mga tao. So, ang dami po nito, no? Sabi dito, kung babasahin ko po sa inyo, baka matapos po yung ating oras. At sabi rito, 34 list of personal weaknesses. Personal weaknesses lang po ito, ha. Wala pa dito yung emotional, wala pa dito yung spiritual weaknesses. So sabi dito, walang pasensya, pabukas-bukas, yung procrastination, lazy, sabi diyan, yung namimersonal, sabi dito, take things personally, strong-willed, laging gusto na siya ang masusunod, di ba? Passive, walang pake, do not like conflict, mahiyain, lethargic. Ano ba yung lethargic? Sabi dito, yung lethargic pala, yung matamlayin. Pag may gawain, laging matamlay sa gawain. Hindi mo alam kung ano ang kanyang kinatatamlayan. Di ba? Sabi dito, strict, short-sighted, selfish. Yung makasarili. Focusing on the small details. Nakakita lang ng konting mali. Talagang, na siya, nagpe-flare up na siya. Take blames for others. Naninisi ng iba. Yung bang ayaw niyang masisi yung kanyang sarili, kaya yung iba na lang ang kanyang sisisihin. Sabi dito, being
straightforward. Greedy, no? Sakim. Tinignan ko ibig sabihin ng greedy ay buhaya. Sabi doon ng sabi po ng Google, buhaya daw, matakaw. Okay, delegating task, yung bang mahilig na delegate ng kanyang task. Sabi dito, they need to be right, stubborn. Okay, allows emotion to show. Yung bang nagpe-flare up, no, kapag siya'y napupuno na. Blunt, ano ba yung blunt? Sabi dito, mapurol daw yung blunt. Presenting, mapagpresenta, impulsive, so on and so forth. I-call na lang ninyo yung aking attention kung gusto nyong malaman itong mga personal weaknesses na ito. Si Apostle Paul, meron din pong personal weaknesses. Kaya nga for 3 times, kanyang ipinanalangin na itong kahinaan na ito ay alisin ng Panginoon sa kanya. Itong mensahero ni Satanas na laging tinotorment siya, no, sa mga panahon na dumarating po yung bagay na ito na nakapagdudulot sa kanya ng panghihina niya sa gawain ng Panginoon. Pero instead of looking at it in a negative terms, Paul looked at it in a positive reality in his life as a minister of the Lord, as a servant of the Lord. Ang sabi niya, he rejoices in his weaknesses, for the power of God is revealed in his weaknesses. No? Sa mga panahon tayo po ay mahina, dito po natin napapatunayan ang kapangyarihan po ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po yung sarili nating lakas ang nagsosurface. Sa panahon ng kahinaan, ito yung panahon na makapag-aabil po tayo ng biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ano ho ba ang magagawa ng biyaya ng Diyos sa panahon po na tayo ay nanghihina? Sa panahon po ng kahinaan. Agree po ba kayo na lahat tayo rito ay may kahinaan? Amen. Lahat po tayo. Walang sino man po sa mundo na magsasabi na siya ay perfect, na siya ay nakalalakad ng straight, ng walang anumang sagabal, walang anumang aberya sa kanyang buhay. Dahil siya ay laging malakas. No? In reality, sinasabi po sa atin dito na ang bawat isa sa atin ay nakararanas po ng ganitong bagay sa ating mga buhay. Kung minsan, nagigiltihan po tayo sa sarili natin. No? Kapag may kahinaan tayo, ayaw nating ipaalam sa iba. Alam nyo, pag nakakita po ako ng mga tao, dati ginajudge ko eh. May pagka-judgmental din ako noon. Pero nung napag-aralan ko po at nabatid ko po yung biyaya ng Diyos, yung mga taong may ganitong kalagayan, lalo ko po silang minahal. Lalo ko po silang naintindihan. At lalo ko pong nakita na ang mga taong ito ay pwedeng gamitin din ng Panginoon mightily in spite ng kanilang mga shortcomings, in spite ng kanilang mga kalalagayan sa buhay, na sila ho ay nakadaranas po ng mga kahinaan. Sabi nga si Apostle Paul, nung sinasabi niya ritong thorn in the flesh, sinasabi na one of the commentaries na sinasabi, maaring si Apostle Paul daw ay nag-i-stammering sa kanyang pagsasalita. Nagkaroon daw siya ng problema sa kanyang pagsasalita, no? At ang sabi naman, maaring siya ay merong epilepsy. Kaya ipinanalangin niya ito for 3 times. Pero ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Anong sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. For power is perfected in your weaknesses. Sa panahon ng kahinaan po pala, meron din po palang magandang bagay na nagaganap sa buhay natin. No? Naalala natin, pag mahina tayo, sa panahon na tayo nanghihina, ang akala natin, negative na yon. Akala natin, wala na tayong magagawa. Pero dito, makikita natin ang pananaw ni Apostle Paul. Sa kabila ng kanyang kahinaan, lalo ho na nagbibigyan ng glory ang Panginoong Hesus. No, hindi po glory to me. Sometimes ang laging glory tayo at nawawala na po ang glory na makapokus sa ating Panginoon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ho ay nakapaglilingkod lang sa Kanya. Dahil sa biyaya ng Panginoon, ako po ay nakakatayo sa inyong harapan at nakapagsasalita sa inyong harapan dahil po sa Kanyang biyaya, hindi po sa aking sariling karunungan, hindi po sa aking sariling kalakasan, kundi dahil po sa Diyos na tumawag sa akin upang tumayo sa inyong harapan, upang maipahayag sa inyo ang napakagandang balita patungkol sa kanyang biyaya sa bawat isa po sa atin sa umagang ito. Ang biyaya po ba ng Diyos ay sufficient sa panahon ng ating kahinaan? Ang sabi po dito, ang biyaya ng Diyos ay sapat-sapat at hindi nagkukulang sa panahon ng ating kahinaan. The grace of God is sufficient
in supply. Sapat na tumutustos doon po sa ating mga shortcomings. Naalala ko, yung pumunta tayo ng Nasugbu, tinignan natin yung dagat doon po. Napakalawak po ng karagatan. At tatanungin po tayo, gaano ba karaming gallons? How many gallons meron yung tubig sa karagatan? May nagkwenta dito, hindi ko na hindi ko na mabasa kasi nasa 20-0 na eh. 20 na yung 0. So, mahirap nang basahin yun, Baka yun, 60, tawag doon? 6 trillion ba tawag doon? 6 trillion, no? Pero, kung ang tubig ay napakadami, at hindi po natin mabilang kung gaano po karaming gallons meron ang karagatan, at alam natin, volumes or talagang napakaraming tubig na meron yan. At tumingin naman po tayo sa kalawakan, gaano po karami yung stars in the universe. Ang sabi po ng mga stargazers sa Australian National University, kinalculate nila kung gaano karami. Ang sabi, 7 followed by 22 zeros. Gaano karami yon? Sino ba yung maka-accountant dito? 7 followed by 22 zeros. Nabahala na po yung mga accountant dyan at saka mga mathematicians. Ngayon, tingnan naman natin yung buhangin sa karagatan. How many grains, How many grains of sands are in the world? Gaano po karami? Sabi po dito sa atin pong research dito, sabi po dito, 7 quintillion, 500 quadrillion grains of sand meron. Ang bilang. So, gaano ba kalawak yan? Gaano ba karami yan kung bibilangin natin? Bagamat yung sagot po dito ay hindi po accurate. Maaring incorrect po yan. Pero ano po ang punto? Ang biyaya ng Diyos, mas malaki pa po sa lahat ng mga numero na sinabi ko po sa inyo. Overwhelmed tayo. How many gallons? Talagang, how many stars in heaven? Sabi dito, 6 trillion, Ayon sa mga stargazers ng Australian National University. How many grains of sands are in the world? 7 quintillion, 500 quadrillion grains of sand. Nakarinig na ba kayo ng ganong karami? Ang naririnig ko lang sa budget natin, trillion Mga 4 trillion. So gaano karami yun? Sa atin, trillion lang ang alam natin. Ang alam lang natin, 1 million, billion lang ang alam natin. Pero ito, ang pinag-uusapan dito, quintillion, 6 trillion. Napakatindi, Pero kung ikukumpara natin yung mga numerong ito sa biyaya ng Panginoon, hindi pa po malalagpasan yung biyaya ng Diyos sa dami ng mga numerong ito kumpara doon sa biyaya ng Diyos. Maubos man daw ang tubig sa dagat at mapitas daw po natin ang lahat ng mga bituin sa langit, doon pa lang po nagsisimula yung biyaya ng Diyos. Gaano po kalaki yung biyaya na yan? Kung iisipin natin, sapat ba yan sa pangangailangan natin? Minsan nagdadaw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Nagdadaw tayo sa biyaya ng Panginoon. Sabi nga natin, yung biyaya ng Panginoon is the unmerited favor of God. Pag ikaw ay nasa biyaya ng Diyos, the favor of God is in you, mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos ay nasa atin kung tayo po ay nasa biyaya ng Panginoon. Anong sabi ng John chapter 1 verse 17? The law was given through Moses, but grace and truth came in Jesus Christ. Amen po ba? Ang biyaya at katotohanan ay naranasan po natin, ay naparito sa mundong ito dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa umagang ito, saan ka ba? Saan ka ba nabumuhay ngayon? Sa biyaya o sa kautusan? Ano sabi ng Bible? Ang kautusan, ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang kasalanan merong power dahil po sa kautusan. Pag sinabi ng kautusan, patayin niyang tao na yan dahil nakapag-commit yan ng kasalanan, patay yung tao na yan dahil sa kautusan. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo na ang kautusan ay masama. Sabi po ng Bible, ang 10 Commandment, ang kautusan ay matuwid. Pero hindi po tayo kayang gawing matuwid ng kautusan. Kahit na puro kautusan, sabihin mo sa anak mo, anak, ito yung gagawin mo ha, isa-isa, gantong gagawin mo. Pero at the end of the day, yung anak mo ibabiolate pa rin yun. Bakit? Ang sabi po ng banal na kasulatan, kapag hindi mo na-obey yung isa, na-violate mo na yung lahat ng kautusan. Hello? Walang magiging banal sa pamamagitan ng kautusan. Kasi ang kautusan ay nagtuturo lang kung sino tayo. Ang kautusan ay katulad
ng salamin. Kapag tinignan mo, sinalamin mo, makikita mo yung sarili mo. Ang kautusan po ay teacher. Nagtuturo kung sino tayo. Pero ang problema po sa atin, sa halip na makita natin kung sino tayo, ang ginagawa natin, susundin natin tong kautusan na to para malugod sa atin ng Diyos. Hindi po yun yung design ng kautusan. Binigay ang kautusan para ituro kung sino tayo, para malaman natin, ma-realize natin kung sino tayo, para pumunta tayo dun sa biyaya. Kaya nga sa umagang ito, nasa saan ka ba? Ikaw ba ay nasa kautusan o ikaw ba ay nasa biyaya ng Diyos? Gaano po ba kalawak ang biyaya ng Diyos? Gaano po ba katindi yung supply ng biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Ang sabi po ni Charles Spurgeon, when God forgives our sin, there's more forgiveness to follow. Diba? Ang prinsipyo nga ng banal na kasulatan, 70 times 7, kung paano natin magpapatawad. Sabi dito, kapag pinatawad tayo ng Panginoon, ang susunod doon is another forgiveness. Walang hanggan ang kanyang pagpapatawad. He justifies us in the righteousness of Christ, but there's more to follow. Kung paano po tayo pinaging dapat ng Diyos, pinaging banal ng Diyos sa pamamagitan ng katwiran ng ating Panginoon, there's more to follow. Hello? He adopts us into His family. There's more to follow. He prepares us for heaven, and there's more to follow. He gives us grace. There's more to follow. He helps us in our old age, but there are more to follow. Even when we arrive in the world to come, there will still be more to follow. Dahil anong sabi ng salita ng Panginoon? Ephesians chapter 2, verse 6 to 7, ang sabi doon, He also raised us up so that in the coming ages, He might display the immeasurable riches of His grace in the kindness to us in Christ Jesus. Ano daw ang marireveal? Sa panahon po ng tayo ho ay kasama na ng Panginoon sa kanyang paghahari doon sa buhay na walang hanggan. Ano daw po ang madidisplay? Ang sabi dito, yung immeasurable riches of His grace. Hello! Gaano po kalaki ang biyaya na yan na isinupply ng Diyos sa bawat isa sa atin kumpara doon sa kahinaan na meron tayo. Kaya ano sabi ni Apostle Paul? I glory in my weaknesses. I glory in my weaknesses. Ano yung biyaya ng Panginoon kay Moses? Anong sabi ng Panginoon kay Moses sa kanyang weaknesses? Sino bang gumawa ng bibig mo? Kasi sabi ni Moses, mahina siya sa kanyang pagsasalita. Ano yung weaknesses ni Moses? Yung kanyang pagsasalita, nahirapan siya. Pero sabi ng Panginoon, ikaw ang pinili ko. Ang biyaya ko'y sumasayo. Gagawin kitang spokesman. Gagawin kitang propeta dito sa aking bayan. Ikaw ang magsasalita ng aking kalooban para sa kanila. Tinawag ng Diyos si Moses. Ang biyaya ng Diyos ay makikita po natin. Nung sila ho ay lumabas, during the time po ng Passover, papunta po doon sa Mount Sinai, meron po bang namatay? Nung sila ay tumawid ng dagat, palabas po ng Egypt, papunta po doon sa Mount Sinai, ay samantalang ang mga Israelita po ay nagmurmur sa Diyos. Sabi nila walang tubig, di ba? Nagmurmur yung mga Israelita, pero makikita natin doon, pagdating nila doon ng Mount Sinai, meron po bang namatay sa kanila? Di ba yun yung complete grace ng Diyos sa kanila? Pero isipin ninyo, after na ibinigay po yung kautusan sa kanila, ilan po ang namatay? Ilan po ang namatay? 3,000 ang namatay. Bakit? Dumating yung kautusan. Sinasabi ng kautusan, ang nagkasala dapat mamatay. Pero sa panahon ng biyaya, ano pong makikita natin doon? Yung grace ng Panginoon sa kanila ay talagang napakatindi na kung saan iningatan sila ng Diyos, pinagpala sila ng Diyos, even though ang mga Israelita ay nagmamurmur sa Diyos. Di ho ba? Tingnan ninyo, after na ibinigay yung kautusan, 3,000 ang namatay. Di po ba? Pero yung panahon na si Jesus Christ, pagkatapos niyang umakyat ng langit, dumating po yung panahon ng Pentecost. Ilan libo po ang naligtas? 3,000 po ang naligtas, di ho ba? Nung umakyat si Jesus Christ sa langit, tapos dumating po yung Pentecost, nangaral sila Peter, ilan libo po ang nakakilala sa Panginoon? 3,000. Sa panahon ng kautusan, 3,000 ang namatay. Sa panahon ng biyaya, 3,000 ang nakakilala sa Diyos. Saan po tayo doon? Saan niyo po ba gustong mabuhay? Sa biyaya. Sabi rito, ang biyaya ng Diyos ay sa
sapat para po sa ating kaligtasan. Gaano man tayo kasama, gaano man katindi ang naging buhay natin noon, pero ang biyaya ng Diyos ay sapat para patawarin ka sa iyong mga pagkakasala. Sa oras na ito, mga ginigiliw kong kapatid, maaaring sinasabi mo, ikaw na yung worst sinner sa mundong ito. Sabi nga ni Apostle Paul, I am the worst sinners among the apostles. Ano ho? Pero ang biyaya ng Diyos ay sapat kay Apostle Paul para siya po ay tawagin ng Panginoon para ipangaral niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron pong illustration dito, mga kapatid. Sabi po dito, meron pong isang gangster sa New York. Siya ho ay leader ng isang tapes gang sa New York. Ang kanyang mga magulang ay mga satanist. So kaya nung bata pa siya, he was brutally abused ng kanyang mga magulang. Kaya lumaki siya na punong-puno ng kapaitan ang kanyang puso. Walang pag-ibig sa kanya, puros hate o galit ang meron siya. So, bilang isang tao na nakaranas ng pang-aabuso ng kanyang mga magulang, ang gusto niya, kung ano yung ginawa ng mga magulang niya sa kanya, ganun din ang gawin niya sa ibang mga tao. Siya ho ay isang masamang tao. Sabi nga po ng isang psychologist na nag-diagnose sa kanya, ang sabi po ng isang psychologist, ang sabi niya, sinabi sa kanya 5 times, ang sabi po sa kanya, there is a dark side in your life that nobody can penetrate. Sabi sa kanya, you are walking straight to jail. Then after that, electric chair, and after that, hell. There is no hope. Yan po ang sabi ng psychologist sa kanya. Dahil po sa tindi po ng kanyang, siya po ay masasabing isang gangster, no? Maaring pumapatay. Maaring mga nang gugulo o yung time na yan, no? Sabi, the toughest gang ng mga panahon na yon. Siya ang founder, siya ang leader. Matindi ang kanyang pinagdaanan at wala ng pag-asa para siya ay mabago. Ayon po doon sa isang psychologist na nag-diagnose sa kanya. Pero meron siya nakilalang isang pastor na ang pangalan po ng pastor ay si David Wilkinson na nagsabi sa kanya, sinabi sa kanya nung pastor na I heard the voice of God. Sabi ng pastor sa kanya, God has the power to change your life. Pero dahil nga gangster itong lalaking ito, punong-puno ng galit ang kanyang puso, sabi ng pastor, I risk my life para sabihin ito sa lalaking ito. Nung sinabi niya yon, alam mo yung sagot ng lalaki. Ang sabi sa kanya, dinuraan siya sa mukha, sinuntok siya, at sinabi sa kanya, I don't believe in what you say. Umalis ka na rito, ang sabi po nung gangster. Pero ang sabi po nung pastor, sabi po ng pastor sa kanya, kahit na tadtarin mo pa ako ng 1,000 pieces at itapon mo sa kalye yung bahagi ng aking laman, bawat part ng aking laman na nagsasabi na mahal ka ng Diyos. Alam niyo po yung mensahe na yon ay nagreverberate sa kanyang puso at tumatak sa kanyang isipan to the point na yung gangster na ito ay hindi na siya makatulog dahil walang sino mang nakapagsabi sa kanya na mahal siya ng Diyos. Isang araw, nagkaroon ng curiosity itong batang ito. Hinanap niya yung pastor at kasama ang kanyang mga tropa at nakinig sila doon sa pangangaral ni Pastor Wilkinson at nung time na yon, ibinigay ng mga kabataang ito ang kanilang buhay sa Panginoong Hesus at sila po'y naligtas. Gaano kalaking kasalanan ay hindi po kayang patawarin ng Diyos. The grace of God is sufficient for your salvation. Maaring sa magang ito ang tindi ng nagawa mo. Maaring hindi mo mapatawad ang sarili mo dahil sa kasalanang nagawa mo sa iyong magulang, no, sa iyong mga kamag-anak, sa mga tao. Maaring meron kang minulestyang babae, meron kang ninakaw, o maaring meron kang ginawa na hindi mo kayang patawarin yung sarili mo. Sa umagang ito, ang message po sa atin ng biyaya ng Diyos. Katulad ng lalaking ito, hardened criminal, leader ng gangster. Hindi niya alam kung gaano katigas ang kanyang puso, walang pag-ibig sa kanya. Pero nung dumating ang biyaya ng Diyos, yung liwanag ng salita ng Diyos sa puso ng kabataang ito, yung kabataang ito ay nagkaroon po ng turning point sa kanyang buhay. Maaring sa umagang ito, bakit hindi mo subukan yung Panginoon? Bakit hindi mo subukang lumapit sa Diyos? Kung sa tingin mo hindi ka na kayang baguhin ng lipunan, no? Pasaway ka na sa mundo, sinusuka ka na ng
ng inyong community, sinusuka ka na ng mga tao, ng mga kamag-anak mo, pero tinakwil ka man ng lahat ng mga tao, bakit hindi mo subukan si Jesus? Bakit hindi mo subukan na lumapit sa Kanya? Ang Kanyang biyaya sa iyo ay sapat para mapunan ang lahat ng mga kasalanan mo. Para yung kasalanan mo, gaano mang kalaki, ay kayang-kayang patawarin ng Panginoon. Granting na kung sa umagang ito, lalapit ka lang sa Kanya, mararanasan mo yung pagpapatawad ng Panginoon. Walang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, hindi lang sufficient para sa ating kaligtasan, kundi sufficient din sa ating mga sufferings. Now sabi dito, now the God of grace who called you to His eternal glory in Christ Jesus will personally restore, establish, strengthen, and support you after you have suffered a little. Ano ba yung suffering na dinadaanan mo ngayon? Alam nyo, wala na hong suffering na titindi pa doon sa suffering na pinagdaanan po ng ating apostol na si Apostol Pablo. 3 beses po na naglutang-lutang po sa gitna ng karagatan dahil yung kanyang barko na sinasakyan ay nawasak. Ano pa po ang matinding dumating kay Paul? Pinagbabato, pinagpapalo, nabilanggo dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ano bang nangyari sa kanya? Kung bibilangin po natin, nakatanggap po siya ng 39 lashes times 5 dahil sa kanyang pangangaral. Pero anong sabi ni Apostle Paul? Sa kabila ng mga kahirapan, I glory in my sufferings, no? I glory in my weaknesses. Bakit? Dahil sa kanyang sufferings, lalo hong nakikita yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na sapat-sapat para po tayo maka-overcome sa buhay po natin sa mundong ito. Maring sinasabi mo, suko ka na. Ang dami ng sufferings, no? Maring sinasabi mo, may pag-asa pa ba ngayon sa mundo na ginagalawan natin? Laganap na yung COVID-19. Hindi mo alam, baka isang araw ikaw ang tatamaan, natatakot ka. Pero sapat po ang biyaya ng Diyos para palakasin tayo dito sa mga sufferings na ito na dumarating po sa ating mga buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan, is powerful enough para ingatan tayo sa mga dumarating na mga sufferings na ito sa buhay natin. Nandun ang kanyang kamay, no? Dumating man yung matinding mga dilubyo sa buhay, yung mga tribulation na ito sa buhay. Pero sabi ng salita ng Diyos, kung tayo po ay nasa ilalim o siya ang foundation natin sa ating mga buhay, dumating man yung bagyo. Naalala ko tuloy yung mga alagad ng ating Panginoon nung ang dumating yung mga unos, hangin at tinatamaan yung bangka na kanilang sinasakyan. Punong-puno po sila ng takot, pero pinawi ng Panginoong Hesus ang kanilang takot. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, fear not, huwag tayong matakot. Dahil sa gitna ng mga unos, kasama natin ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, I will be with you until the end of the age. Sinasamahan ng Diyos ang kanyang mga anak. San man tayo mapunta sa ating pagtatrabaho, naalala ko po yung ating church, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Alam niyo ho ba, 1 year na po tayo sa ating prayer shield. Marami na tayo mga kapatiran na halos mahawa na ng COVID. But makita natin dun yung kamay ng Panginoon. Iningatan sila ng Diyos. May mga kapatid tayo na akala natin nagka-COVID na eh. Di ho ba? Akala natin napahamak na sila mga kapatid. Pero dahil sa sama-samang panalangin, yung biyaya ng Panginoon, yung protection ng Panginoon, nandun, iningatan niya po yung mga kapatid natin, iniingatan niya po tayong lagi. Alam niyo ho ba, ako ho, every Monday and Tuesday, nagpupunta dun sa mga tao dyan po sa may Molino, dyan po sa may Green Valley, sa Nicolas Tree. Kahalubilo ko po dun yung iba't ibang klase ng mga tao. Panahon ng tumataas, nagra-rise na po yung COVID po. Meron po bang pagkakataon na titigil tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kung mamatay tayo sa paglilingkod, purihin ang Panginoon. Well and good. Dahil I believe, sa ating kamatayan, maghuhumiyaw doon yung biyaya ng Diyos. Kung paano siya naging matapat sa buhay ng bawat isa po sa atin. At yung kamatayan natin ay believe, magiging pagpapala din po yan sa iba. No, dahil hindi po ipapahintulot ng Panginoon na magtagumpay ang dyablo
dyablo, no, sa buhay natin, hindi po pahintulutan ng Panginoon na yung dyablo ang siyang makapanaig sa bawat isa po sa atin. Na kahit po sa panahon ng kahirapan, nakadadanas tayo ng tribulation sa buhay, I believe yung mensahe ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Diyos ay patuloy pa rin pong mamamayani sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong matakot. Ang number 1 kinakatakutan natin, kamatayan. Wag po tayong matakot doon. Dahil kung mamatay man po tayo, sabi nga ng salita ng Diyos, ikinagagalak ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga lingkod. Pero magpapahinga na po tayo sa langit. Di po ba? Hindi na tayo matatakot ng kung anumang mga sakuna na dumarating sa ating panahon dahil nandun na po tayo sa piling ng ating Panginoon. Doon na po tayo aaliwin ng Panginoon sa kanyang piling forever and ever, mga kapatid. Ang pang-apat, ang biyaya ng Diyos is sufficient in our sin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga kasalanan. Grace is greater than all our sins. Kung minsan, ito po ang ikinatatakot natin na mag-preach ng biyaya ng Diyos. Parang sinasabi, nagko-cost po tayo ng licentiousness. Yung para bang pag nag-preach tayo ng biyaya, para bang sinasabi natin na, sige, magkasala na kayo. Yun ho ba ang preaching natin? Kapag nagpe-preach po tayo ng biyaya, yun po ba ang ibig sabihin natin na dahil sa biyaya ay napatawad na yung ating mga kasalanan, past, present, and future? Yun ho ba ang iibig po ba nating sabihin kapag ipinapangaral natin? Hello? Bakit hindi po natin balikan ang salita ng Diyos at pag-aralan po natin ang salita ng Diyos? Bawal po bang mag-preach ng biyaya ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos? Yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung papaano tayo pinatawad, kung papaano hinugasan ng Diyos ang ating mga kasalanan mula pa noon, ngayon, at sa hinaharap na kasalanan ay pinatawad na po lahat ng Diyos. Di ba yung po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Licentiousness po ba yan? Binibigyan ba natin ng lisensya yung tao para magkasalang muli? Pakinggan nyo po ito. Basahin natin yung Romans chapter 6 verse 14. Ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 14, "For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but you are under grace." Hello, gusto ko pong ulitin sa inyo. For sin shall not have dominion over you. For you are not under the law, but you are under grace. Kung ikaw ay under the law, yung sin ay magpe-prevail talaga sa buhay ninyo. Wala kayong ibang titignan kundi kasalanan. Wala kayong ibang ipipreach kundi repentance, pagsisisi. Pinatawad na nga po tayo ng Panginoon . Hindi na tayo, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan, kaya ang kasalanan ay wala ng dominion sa atin. Wala na pong dominion sa atin. Kaya yung mga taong nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim pa po ng kasalanan. Bakit? Kasi ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Yun po ang sabi ng Bible. Pero yung mga taong nasa ilalim po ng biyaya, yung mga tao na yon, unti-unti pong darating po sa kanila yung pagpapala, yung kabanalan, yung pagsisisi. Isipin ninyo, kung ang ipinapangaral ko po ngayon dito ay repentance, at sasabihin ko, magsisi kayo, dahil pag nagsisi kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Biro mo, dahil lang sa pagsisisi ninyo, doon lang kayo pagpapalain ng Diyos. Pero kung ang ipinapangaral ko dito ay patungkol sa biyaya ng Panginoon, patungkol sa goodness ng Diyos, hindi ba yung goodness ng Diyos ang maglilid sa atin sa pagsisisi? Dati ang pangangaral natin, repentance, para yung tao magsisi. Pero sa ilalim po ng biyaya ng Diyos, baliktad. Ang ipinapangaral po ay ang kabutihan ng Diyos, para doon sa kabutihan ng Diyos, ito ang maglilid sa mga tao para sila po ay magsisi. Naalala ho ba ninyo yung prodigal son? Ano ang nag-lead doon sa prodigal son para manumbalik sa kanyang ama, para magsisi sa lahat ng kanyang mga nagawa niyang kasalanan? Di ba dahil sa biyaya ng Diyos? Di ba dahil sa biyaya ng kanyang tatay? Anong ginawa ng kanyang tatay? Binigay ng lahat ng kanyang kayamanan. Di ba? Ibinigay yung biyaya. Yung biyaya ng Diyos, naranasan po nung prodigal son. Kaya nung siya ho ay nagkasala, inisquander niya yung lahat ng kanyang kayamanan. Ano po ang nangyari? Ano ang nag-lead sa kanya para sa kanyang repentance? Di ba yung kabutihan ng kanyang tatay? Na-realize na yung tatay niya napakabuti. Kaya sa ilalim po ng biyaya, ang ipinapangaral po natin yung kabutihan ng Diyos. Hindi po yung Diyos na malupit. Hindi po yung Diyos na konting pagkakamali mo lang, pipitiking ka. Konting pagkakamali
pagkakasala mo lang, aalisin na yung blessing sa'yo. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos natin ay sagana sa kanyang biyaya. Kaya yung goodness of God that will lead unto repentance, yun po ang biyaya ng Diyos. Yun po ang biyaya ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, gaano man kalaki yung kasalanan natin, kayang-kayang patawarin ito ng ating Panginoon. Na kapag natanggap po natin yung biyaya, ang biyaya ng Diyos ang magbabago sa iyo. Hindi po yung inyong willpower. Di ba? Sabihin ninyo, babaguhin ko yung sarili ko. Hindi mo yan magagawa. Magagawa mo lang magbago dahil po sa biyaya ng Diyos na tinanggap mo sa iyong buhay. Dahil yung goodness of God will lead us to repentance. Ano po bang ibig sabihin ng repentance? Ang repentance po ay changing of mind. Pagbabago ng isip. No? Kaya kapag nagbago ho yung takbo ng ating isipan, mula sa kautusan, papunta ng biyaya, ano po? Doon sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating mga buhay, kapag nagbago po yung ating isip, yun po ang ibig sabihin po ng totoong repentance. Kaya dito po sa ating church, every Sunday, meron pong changing of the mind dito sa ating iglesia. Wala na po tayo sa old wineskin. Wala na po tayo, hindi na po tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo ho ay nasa ilalim na po ng biyaya ng Diyos. Hindi pa pwedeng yung kautusan, yung old wineskin, lalagyan mo ng bagong alak. Bagong alak na po ang pinur out. Nung dumating po si Jesus, inintroduce niya yung biyaya. Na kung saan sa biyaya, nandoon yung favor ng Panginoon. Nandoon yung kabutihan ng Diyos. Nandoon ang kanyang pagpapala. Nandoon ang kanyang righteousness. Nandoon yung kanyang goodness. Nandoon ang kanyang blessings, yung kanyang abundant life. Nandoon po lahat po nandoon. Na nakapackage po yon sa biyaya ng ating Panginoon. Pero ano po ang kautusan? Ang iniisip po ng kautusan, laging kamatayan, laging kasalanan. Nagkasala na naman ako, hihingi na naman ako ng tawad. Pinatawad ka na nga ano pa hihingi mo ng tawad? Parang ipinapako mo si Jesus ng paulit-ulit. Hello? Kapag nasa ilalim ka ng biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ang magbabago sa iyo. Ang biyaya ng Diyos ang magta-transform ng iyong buhay. Yung biyaya ng Diyos ang maglilid sa iyo sa tunay na repentance. Ano yung tunay na repentance? Pagbabago ng kaisipan. Yung itinuro po sa atin noon, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, tinuruan tayo na kapag ito, yung an eye for an eye, tooth for a tooth, utusan ang itinuro sa atin noon. Wala ho tayo sa biyaya noon. Pero ngayon, nung nasumpungan natin mula sa salita ng ating Panginoon, kung gaano kadakila yung grasya ng Diyos dito po sa CGBC. Kaya, nung unang panahon, ang mga Israelita nagka-camp sa Mount Sinai, which is yung Mount Sinai ay punong-puno ng kautusan dahil ibinigay yung kautusan sa Mount Sinai. Kaya anong nangyari sa mga Israelite? Kunting kibot lang nila, patay sila. Konting murmur lang nila, magpapadala ang Diyos ng ahas para sila ay kagatin. Yun po ang nasa ilalim ng kautusan. Yung pulpit nila, puro kautusan. Kaya walang kapayapaan. Pero nung dumating po yung biyaya, nung dumating si Jesus sa Mount Zion, which is yung Mount Zion, ang bundok ng biyaya, dumating po ang pagpapala sa church. Tayo ho na hindi po tayo nakakalapit sa Diyos dahil po sa kautusan na kinakailangan na muna nating dumaan ng maraming mga reglamento para makalapit sa Diyos. Pero nung dumating ang kautusan, nagkaroon na po tayo ng layang makalapit sa Diyos. Makakalapit na po tayo sa Diyos, makapagpe-pray na po tayo ng malaya. Ano man ang posisyon natin sa pagpe-pray, tinatanggap ng Diyos yung ating panalangin sapagkat tayo'y nasa ilalim ng kanyang biyaya. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Kaya sa oras na ito, ang akin pong panalangin na patuloy po natin maintindihan ito pong dakilang biyaya ng Diyos na kanyang ipinadama sa bawat isa po sa atin nung siya'y naparito dito sa lupa. Ang biyaya ng Diyos ay masagana sa iyo. Pinatawad ka na ng Panginoon, pinagpala ka na ng Panginoon, pinagaling ka na ni Jesus. Huwag na tayong bumalik pa sa pagkakaalipin sa mga reglamentos katulad ng ginawa ng mga taga-Galatians. Bumabalik po sila sa kautusan, bumalik po sila sa pagpapatuli. Kaya anong sabi ni Apostle Paul? Nagsimula kayo sa pananampalataya, matatapos kayo sa kautusan. Nagsimula kayo sa pananampalataya, matatapos kayo sa work. Tayo po'y nagsimula sa biyaya, matatapos po tayo sa biyaya. Nagsimula tayo sa pananampalataya, matatapos po tayo sa pananampalataya. From faith to faith, from grace to grace.
Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, Heavenly Father, patuloy po naming pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Patuloy mo pong i-bless ang amin pong gawain, Lord God. Patuloy na kayo po ang siyang kumilos, na kami po, Panginoon, ay patuloy na mabuhay sa ilalim ng inyong wonderful grace, Panginoon. Pinawi mo na ang lahat ng aming mga kasalanan. Wala na pong natira, Panginoon. Hindi na po kami magpapailalim pa sa bondage of the law, which is ang dulo ay kamatayan. Sapagkat ang mga titik ay kamatayan, Panginoon. Kami po ngayon ay nasa ilalim na po ng inyong walang hanggang biyaya. Sapagkat naparito ang biyaya, ang aming Panginoong Hesukristo. Siya ang aming pag-asa. Siya ang aming dakilang pastol. Siya ang nag-aakay sa amin sa green pasture. O God, ayaw na po naming magpa-bandage. Hindi na po kami alipin, Panginoon. Kami, mga anak po ng malaya, Panginoon. Kami po'y anak. Hindi na po kami slave, Lord. Kundi kami, Lord, ay mga free being, Lord God. Dahil kami po'y malaya na, Panginoon. Dahil sa aming Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Kaya, Father, patuloy namin kinukumit sa iyong lahat. Patuloy naming pinagkakatiwala. Tunay na sa iyo po lamang ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen, Lord.